Okay, good morning everyone and welcome to our Thursday class. Today we're going to talk about effective learning competencies. And I have several questions before we start. I have also instructed you to watch the video about a teacher and a student, and I want you to reflect on that video as well. My first question goes like this. What do you think is the meaning of effective? Oherio. So, yun po. For me po, affected po ay isang malaking factor to make a connection and to make a connection with the student po. Katulad po from the video na nakita po natin, iba yung nagagawa kapag nahahawakan mo yung puso ng estudyante mo. Kasi sabi nga, your every action is a big decision. Pwedeng yung simpleng gawin mo ay malaking bagay, malaking tulong na sa isang bata. Kung saan kung hindi pwedeng basta magtuturo ka lang, hindi basta cognitive psychomotor na pinaiiral mo, dapat may effective din kasi mas mabigat po yung naibibigay, mas lifelong po yung yung learning. Okay, thank you. That's it. I like the word connection. It's very important. We need to always connect with our students. If we lost the connection from the very beginning that we step inside the classroom, we are actually losing our student as well. So connection is very important. Tsaka yung sinabi mong nahawakan ng puso. Ibig sabihin ng nahawakan ng puso, Kalyeho? Ano po, yung pong parang nailagay po natin dun sa puso nila na yung kahalagahan po ng itinuro na lesson na dapat po nilang parang nagpa-realize po sa kanila na ay gagawin ko pala to, ay hindi ko pala to gagawin. Ganun po. That's nahawakan ng puso. May teacher ka na ba during your high school days or senior high school or elementary na nahawakan ng puso mo? Opo. Can you share some experience? Ano po, during research, yung pong teacher namin is para po siyang masungit. So, parang ano? Ano po, para po bagang stricto na masungit. So, okay. Kinaiinisan po siya ng maraming estudyante kasi yung subject po namin is research. So, medyo stricto talaga. Tapos po, kami po naman ay parang pinupukosan niya. So, palagi po siyang nasa amin. Naantig po yung puso ko sa pamaraan niya. Wow. Yung parang tinututukan niya kami, imbis na i-tolerate po yung mga reklamo po ng iba. Kasi gusto niya po na kami ay matuto talaga. Okay. Thank you so much. Pag sinabi nating affective, di ba tatlo yan? We have the cognition or the cognitive, we have the psychomotor and the affective. Do you think sino sa tatlo ang pinaka-importante? Kasido? Hello po. First, affective po. Bakit? So, doon po sa napanood ko po, sir, ay ginawa po kasi yung affective po, madadamay po lahat yung cognitive, yung psychomotor. Kasi yung affected po kasi yung pong lahat yung speed. Kasi lahat ng emosyon yung sa bata ay yung parang di mawala ng interest. Yun lang po, sir. Okay, thank you so much. Do you agree with that, Miss Merle? Na mas mahalaga ang affective kaysa sa cognitive and psychomotor? Yes po. In what way? Ano po, kasi po, doon po sa video, nung napansin po nung teacher na, hindi po, kasi po, yung ibang naging teacher po ng bata, parang nag-comment lang po sila doon sa nararamdaman ng bata, doon sa experience. Pero yung teacher po, hindi lang po siya basta nag-comment doon sa, sa performance po ng bata, ganyan. Parang tinulungan niya rin po yung bata hindi po alam ng bata na tinutulungan na po pala siya ng teacher. So, yung pagbibigay po ng bracelet, dun pa lang po, kasi po, kung sa ibang teacher po yon, kasi sira-sira na po yung bracelet, parang din po siya na bakit mo ako bibigyan ng ganyan po. At saka po yung pabango na gamit na.
Pero siya po, pinaramdam niya po dun sa bata na mahal ang nanay din ng bata. So, nakaramdam po yung bata na hindi po siya nag-iisa. So, dahil po doon, affected po, patuloy niya po na yung pag-aaral niya, sige pa rin po siya. Tapos po, inisip, dahil po kasi naramdaman niyang may naniniwala pa rin po sa kanya. Mula po nung araw na yon, na po siya, doon po nagsimula yung grow niya yung po niya. Tinulungan, hindi lang po siya tinulungan ng teacher, tinulungan din po siya ng teacher na tulungan po yung sarili niya. Kaya po naging successful siya. Doon po nagsimula na lahat. Okay, thank you so much. So, ibig sabihin, may malaking factor si teacher tungkol sa pagiging tagumpay o pagiging bigo ng estudyante. Totoo kaya yon, Reveliame? Totoo, sir. Paano mo nasabi? Kasi simula po no, yung estudyante po ay parang yung nag-guide kalawang parent po ng estudyante. Balestero? Balestero? Yes, sir, good morning po. Good morning. Pakikwento mo nga sa akin yung first part ng video. Bali, sir. Ha? Saan pong video, sir? Yung video na sabi ko ay panoorin. Ano yung unang story? Yung first part? Ay, sorry, sir, hindi ko po nakapanood. Hindi mo pinanood? Ba't hindi mo pinanood? Hindi pa po, sir. Okay. Gusto kong magkwento ka na lang ng karanasan mo during your junior high school or senior high school na pakiramdam mo na discourage ka ng teacher. Dahil pa. Huwag mo ng pangalan ng teacher, baka kilala ko, ha? Hindi po, malayo naman po. Yung mga teacher ko. Dahil sa nag-iisip po. Ha? Okay na. Hindi ka pa maka-explain. Okay, sige, mag-isip ka muna. Oh, balik tayo kay Oherio. Oherio, do you think it is necessary na lahat ng teacher encouraging? Yes po, sir. Mm-hmm. Kasi kumbaga po, bilang isang teacher, hindi sapat yung bigay ka lang ng bigay ng mga kaalaman sa estudyante. Dapat alam mo rin kumbaga bilang 'di ba po bilang isang guro, inaalam mo yung weaknesses and strength ng estudyante. Ngayon kung alam mong weakness ng isang estudyante yung subject na tinuturo mo, ngayon yun yung part mo para ma-encourage siya na matuto. Hindi pwedeng basta hindi sapat lang na alam mong binibigay mo yung knowledge na para sa kanila. Dapat inaalam mo rin kung natatanggap ba nila, nare-receive ba nila yung binibigay mo o kumbaga talagang talaga sila sa tinuturo. Okay, that's very important. Now, this is why we are going to talk about the effective learning competencies. Mapapansin natin kung meron kayong nakuhaan o copy ng book na ginagamit natin galing kay Dr. Reyes, Dr. Dizon, and Dr. Villena, hindi nila pinofokusan kay Assessment in Learning 2 ang cognitive at ang psychomotor learning competencies. Simply because most of the educational system in the country and all over the world, more we are focusing on the level of cognition and psychomotor of the students. Ito yung isa sa tatlo
na learning domains na pinaka-neglected sa lahat, which is the affective learning competencies, which is actually hindi naman mas higit na importante kaysa kay cognition at saka kay psychomotor, but this is actually somehow equitable or parang equal of importance na taken for granted. When our students are excited, when our students do have the interest, when our students do love the teacher, the way the teacher teach, the way he or she can express himself inside the classroom, the more na mas mataas ang magiging performance level ng ating mga estudyante. So affective learning competencies is actually responsible for developing among our students yung level of loyalty, yung honesty, yung integrity, so on and so forth. So if we teachers are effectively using affective learning competencies inside our classroom, hindi sana tayo makaka-create ng mga individual na sobrang tatalino pero walang ugali. Sobrang gagaling pero walang appreciation. Diba? So the section intended learning outcome for this chapter is that the outset of this section, you are expected to be able to develop instruments for assessing affective learning. For the CILO, at the end of this chapter, you should be able to craft affective learning outcome for the different levels in the affective domain. So these are the contents of the lesson. Tingnan natin hanggang saan tayo makaabot ngayong araw kasi medyo late na tayo nagsimula. So the first one is the importance of affective targets. 2 is the affective traits and learning targets. We have attitude targets, value targets, motivation targets, academic self-concept targets, social relationship targets, classroom environment targets, and the affective domain of the taxonomy of educational objectives ni Bloom. Okay, so affect. Affect is a noun. It describes a number of non-cognitive variables such as the attitude of the person, the interests of the person, and the values of the person. Student affect is important and teachers can help their students acquire positive attitudes. It's very true. Kung lahat ng teachers natin ay equipped in developing affective learning competencies among our students mula sa kindergarten up to the tertiary level, meron na sana tayong mga mag-aaral na hindi lang matatalino pero puno at busog ng mga pagkataong kinakailangan ng lipunan. According to William James Pfam in 2013, ang reason kung bakit importante na nasusukat natin ang affect ng ating estudyante is that first, una, we as teachers should be interested in assessing affective variables dahil yung naa-assess natin o nakukuha nating affective inputs mula sa ating mga estudyante ay excellent predictors ng future behavior ng estudyante. Kapag nalaman natin na ito yung weakness ng bata, kapag nalaman natin na ito yung ayaw ng bata, makakaroon tayo ng idea kung ano ang magiging behavior niya in the future within our subjects. Let's say for example, ay hindi pala niya gusto ang numbers, ay hindi niya pala gusto ang math, math ang klasiko. So, if you actually assess affective or the level of excitement, the level of engagement, the level of motivation they have when it comes to numbers, you can use that as prediction na kapag hindi ganito ang paraan ng ginawa kong pagtuturo, matatapos ang semester o matatapos ang quarter nang hindi pa rin niya gusto ang math. Have you ever read that meme in Facebook saying that the first job of the teacher is to make the students fall in love with the subject? That's a very good point. That's a very good springboard or starting point. Kailangan, bago ka magturo, you have actually developed within the classroom setting to make the students fall in love with the subject. Kapag hindi mo gusto ang subject, kapag ayaw mo sa kanya, how do you behave inside the classroom? Kalyero. Ano po, pag-iisan po kapag ayaw ko ng subject, talagang nararamdaman ko pa na parang inaantok, hindi po ako nakikinig. Pero may time din po na kapag hindi ko gusto yung subject, pero nakikita ko naman po na halimbawa, yung teacher is parang magaling talaga magturo, parang nakikitaan ko siya ng yung ini-encourage siya talaga kami matuto. Parang na-encourage din po ako na makikinig. Okay, thank you so much. Casido. Nasaan na si Casido? Nawala na. Revillame. Revi.
Pare. Tinulugan na yata tayo. Balistero. Sir. Yun. Balistero, do you love your course? Opo, sir. Gusto mo ang kurso mo? Opo, sir. Okay. Related naman So, po siya sa... Paano nakaka-apekto ang pagkagusto mo sa kurso mo sa behavior mo inside the classroom? Sige po. Sige po, sir. Sa akin po, sir, yung nakaka-apekto yung behavior ko sa class na bagay, pag minsan po, bagay pagod ka, yung ganun, parang pag minsan naanto ka, hindi mo maintindihan yung yung discussion. Yun po. Okay, thank you so much. Merle, do you love your course? Yes, sir. How does it affects? Ano po, sir? Pag minsan po, yung nahihirapan po ako or parang gusto ko na pong tumigil, iniisip ko lang po na yung course ko po na, yung pag natapos ko po yung course ko, maganda po yung magiging resulta. So, yun po yung parang ginagawa ko pong motivation. Tapos, tinitingnan ko din po yung mga natapos ko na po dito sa course na to. I mean, yung mga subject po. Na, natapos ko na nga to hindi kaya ko rin to. Ganun po, sir. Okay, that's good. So, ibig sabihin, may malaking ambag, di ba? Kung gusto mo yung ginagawa mo kaysa sa hindi mo ginagawa. Most of the time, when you study our students, inside the classroom, let's say, junior high school or senior high school, o kaya pag nag-practice teaching na kayo, may encounter nyo ang iba't ibang uri ng estudyante sa loob ng classroom. And most of the time, actually, when you observe, those students who do fail their subjects actually are somehow those students who are not motivated to go to school. Or somehow, katulad ni Teddy, they have several factors na kinoconsider nila na mas importante kaysa sa pumasok sa school. It is the job of us as teachers to give enough reason to our students na pumasok ng eskwelahan. If they feel rejected, kung aawain lang ako ng teacher pagpasok ko, kung papagalitan lang ako ng teacher pagpasok ko, hindi natin maalis yung mga ganong sitwasyon. But most of the time, let's make sure that we are more encouraging than discouraging to our students. May mga estudyante that we can deal with discouraging them. Because when you discourage a student, somehow, depende sa personality ng bata, they are actually encouraged when you discourage them. This is one of our job na kilalanin ng estudyante para malaman mo na kapag ang batang ito, diniscourage ko, may encourage siya kasi kilala mo ang ugali ng estudyante. Pero kung hindi mo siya kilala, hindi mo na-assess ang effective learning competencies niya, hindi mo alam kung hanggang saan ang tolerance level niya, mahihirapan tayo. It will be very irresponsible on the part of the teacher kung isang taon mo kasamang estudyante, then pagdating sa dulo, hindi mo alam kung anong uri ng behavior meron siya sa subject mo. When we said effective learning competencies, hindi lang ito tungkol sa kagandahang asal. It is somehow the vehicle that we use so that yung natutunan nila cognitively and psychomotorly, kung may ganun mang term, ay madala nila sa labas at maipamuhay nila. Parang effective learning competencies are the one that gives life, breath, spirit, soul to the things that we are teaching cognitively and in the psychomotor part. So effective learning domain is somehow giving, yung parang nagbibigay ng buhay sa kung ano ang ating tinuturo. So it is very important for us to know the importance of effect. So that's the first point ni James po found. It can be a good predictor of students' future behavior. Huwag tayong magsettle sa loob lang ng classroom, ha? We observe inside the classroom, of course, but we can go beyond what's inside our classroom. Bakit hindi siya pumapasok? Bakit late siya pumapasok? Bakit inaantok siya sa loob ng klase? Bakit nabobore siya sa loob ng klase? So all of those things, pwede nating kuhain din ng information. Let's say, let's look at the family side. Let's look on the friend side. Let's look on kumusta kaya ang kanyang, baka nagtatrabaho siya, so on and so forth. So the number 2 reason, according to Pofang, teachers should assess effect to remind ourselves
that there's more to being a successful teacher than helping students obtain high scores in achievement tests. That's very true. Gustong-gusto ng sistema na may mataas na scores ang bata. Pinagmamalaki natin na mataas ang mean percentage score or yung MPS ng estudyante kapag tayo ay nagpa-exam ng first periodical test, second periodical test, so on, etc., etc. Pero we should always be reminded na merong mas higit pa kaysa sa pag-obtain ng high score. Minsan, when we focus more on the cognitive and psychomotor part, we develop students na gustong makataas ng score at walang pakialam kung kahit anong paraan para lang makuha ang mataas ng score. Manunulat ako, mandadaya ako, magbubukas ako ng notes kasi si teacher nakafocus sa score. So let's put importance since cognition ang binibigyan ng malaking emphasis ng teacher, ginagawa ng estudyante ang lahat ng pamamaraan para makakuha ng high scores. But when we balance things out, mas ma-appreciate ng estudyante na, okay, it's better to be honest than to cheat. Hindi ko kailangan ng mataas na scores kasi hindi naman siya yung magbibigay ng definition sa kung sino ako bilang tao. Kailangan kong pumasa, pero hindi sa pamamaraang hindi kalugod-lugod at hindi tama. Diba? It's the same with your situation right now. Kayo ay nagsasagot ng module, marahil yung iba ay nagpapasagot ng module, pero pag tinignan mo yung reason behind that, it's actually the effective learning competencies. How do you value honesty in the way you write answers into your module? How do you value integrity o talaga lang yung pundasyon ng iyong moralidad mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan ay may bahid? Kaya may mga pagkakataon na hindi talaga sarili mong sagot ang iyong ginagamit at nangungopya ka lang. So those were effective learning competencies that should be assessed by the teachers. Kaya pag kilala mo ang estudyante, alam mo na hindi niya to sagot. Galing to sa iba. No. But do not always look into the negative side of the thing. Baka naman nag-improve yung bata. So it's always important to counter-check. Number 3, information regarding the student's effect and help teachers teach more effectively on a day-to-day basis. Of course, pag ang estudyante excited pumasok sa klase mo, it will help as well you as teacher na mag-explore, mag-aral, at maging excited din sa loob ng klase. No, napakahirap pumasok sa klaseng bored. Pakahirap pumasok sa klaseng walang interest sa subject mo. Tapos pagpasok mo, ikaw wala kang interest sa, pahirapan ko na lang kayo. Ito ba? Ito, gagawin, so on and so forth. So, connection is very important. Relationship is very important. Okay, so in this chapter, the importance of effective targets, affective traits, and learning targets, as well as effective domain of the taxonomy of educational objectives will be discussed. Okay, questions so far? September. Ay, yes po, sir. Kumusta ka na? Okay naman po. Okay naman. Kumusta ang level of motivation mo ngayong panahon ng pandemya? 1 to 10. 10 is the highest. Siguro, sir, ano po? Mga 7 or 8. Oh, okay. That's good. It's positive. How about your level of perception or excitement or motivation sa pag-aaral ngayong panahon ng pandemya? Saan ka? Gusto mo bang sana tinigil na lang itong taon na to? O nasang level ka doon? 8 po. 8. Okay. You really want to study in time of pandemic? Yun. Ha? Diyan, Oh. Yes po. Hindi naman ganun ang tanong kung sagot mo yes po. Anyway, okay, let's proceed. Thank you so much. So, besides academic performance, there are other dimensions of learners that we need to assess. Pansin nyo sa card, ito lang one of the difficulty as well. One of the difficulty sa affective learning, hindi natin masyadong masukat. Hindi natin ma-convert into numbers. Kasi di ba, sa grading system, wala namang ugaling nakalagay. Wala namang
grade na nakalagay. O, behavior, 10%. Walang ganun eh. Pansin nyo, lahat ng ating mga nilalagay na score, because we are bounded by the system that we have inside the Philippines, ay nakafocus sa cognitive at sa psychomotor thing. And yung affective, hindi mo siya masyadong masukat. That's one of the difficulty. Kaya minsan, or most of the time, nanineglect yan ng mga teacher. Tapos, pansin nyo sa card ng DepEd, merong nakalagay na yung mga observe, not observe, yung mga ganun. O kaya needs improvement. Yan. Those were effective yung maka-Diyos, makatao, makalikasan, makabansa. Yun ay pagbahagi ng affective measure that we are dealing with our students. Pero actually, wala siyang bearing with the grading system. No? Tapos, kita niyo yung mga remark ng teacher sa card nakalagay. First grading period, mahina sa ganito, masyadong madalda, mga ganyan. Those were effective observations. But actually, hindi man siya nasusulat sa card, makikita at mababanag mo kung mahalaga ba ang effective learning sa ating mga teachers. No, makikita mo in the way the teacher talks, in the way the teacher give examples, in the way they value things like this and like that. Pansin niyo rin kapag nag-deliver ng lesson ng teacher, ang tagal-tagal ng panahon para sa activity at sa explanation. So, mas matagal talaga yung ginugugol sa cognition at sa psychomotor. Tapos kailan siya nagbibigay ng advice, ng payo, and so on and so forth. Just a little bit of the time, let's say 2 minutes or 5 minutes. Yung giving importance to the subject matter, masyadong maliit ang bahagdan nito. Gayun pa man, kahit na maliit ang bahagi nito sa klase o sa lecture, it should be incorporated all throughout from the very beginning until the end. We can utilize the power of hidden curriculum so that merong ugali at merong mga values na nai-embody si teacher at naipapasa sa estudyante kahit na nagtuturo siya ng content. So that's very important. So these are aptitudes and attitudes that are related to the academic achievement of learners. The learners' attitudes toward academic tasks influence their achievements. Yan. Kung ano ang attitude ng estudyante towards the academic task, nakaka-influence siya sa achievement ng bata. Kasi kapag excited ka sa klase, mas mataas yung level ng competency na ma-achieve ng bata kumpara dun sa, ito na naman, ayoko na dito, ulit-ulit na lang. Okay. So let's talk about attitude. Attitude is associated with what is called the individual's affective domain, and affect adds a significant dimension to assessment. Attitude measures are part of the broader category of personality measures. What is attitude? Ballestero. I am taking note of your R's, ha? Yung mga nagsasalita. Ay, sorry. Naparato na lang. Naparato. What's attitude? Babasahin ba, sir? Hindi. Papaliwanag mo na. Ano yung attitude sa palagay mo? Yan, sir, yung pag-uugali ng isang estudyante o yung kung paano niya ina-absorb yung lesson mo, kung ito ba ay effective sa kanya. Okay. Yes, sir. Kapag ba lumabas ka ng school at nakagraduate ka na, nakakalimutan mo yung cognition at psychomotor, tama? Yes po. Pero yung sir, pero yung attitude, hindi po. Madadala mo po yun. Dala mo yan. Depende So, sir, sa teacher. it's very important. So, attitude is something that we carry wherever we are. No? Nasa trabaho ka man, nasa bahay. Ngayon, salamat na parad. Kung masama ang ugali ng isang tao, halimbawa, Kalyeho. Laksan mo. Ano pong tanong? Wala pa. Okay. Halimbawa, masama ang ugali ng tao. O ng friend mo. O hindi mo friend. Sama naman ang ugali nito. How do you react? And how do you behave doon sa tao na masama ang ugali? Halimbawa po, masama po yung ugali niya, pero kaya ko pa naman pong i-tolerate. Di, ko lang po, parang dededmahin. Pero kapag po yung sobra na, di, parang i-confront ko na po sila.
masamang ugali niya. Okay. Thank you. Kasido, Hello po. may kaklase ka bang masamang ugali? Wala, sir. Ay, napakabait. Ngayon po, wala po. Hindi kaya ikaw. Baka naman ikaw ang masamang ugali. Ay, hindi ko po alam sa kanila. Ay, hindi mo alam. Halimbawa, may kaklase kang masamang ugali at nakagrupo mo sa P6. Halimbawa, hindi ko sinabing si Rebellame at si Duwan. Nakagrupo mo sa P6. Sa palagay mo, mapipredict mo ang behavior niya o ang performance niya dahil sa ugali niya. Siguro po parang hindi, alam mo. Parang hindi po, sir. Yung tipong, sama ng ugali tayo, tamad ito. No, sigurado ko na, pagdawaan na ito, dito tutulong. Siguro, maapektuhan po yung thesis namin by ganun, yung attitude. Okay. Kasi, halimbawa, hindi po natulong. Yun lang po. Diretso natin yung pag-uusapan natin. So, attitude is very important. I-detail natin later on. So, this area of assessment is significant or importante since information about the personality characteristics gives more information that will help in predicting how a particular set of learners will likely respond to certain situation. My next question goes like this. Naparato. JC. Yan. Paano pag teacher ang masamang ugali? Pag teacher ang masamang ugali, paano na? Napakalaking epekto nun, sir, sa learning environment ng estudyante. Anong gagawin mo bilang isang estudyante na merong mataas na level of attitude and moral development? Kumbaga sa teacher nga, kumbaga hanggat hindi naapektuhan o hindi siya yung na-memorize na teacher, ay di papakinggan na lang po yung kanya mga sinasabi sa loob ng class. Okay, thank you. Malalim ang tanim ng salitang may personal. Po. Salamat. We have different theories on how to deal with things, but make sure that when you're inside your classroom, do not get personal. You can get personal when it is positively done. You can get personal when you are actually trying to effectively affect your students so that makapasok ka sa personal space. Tandaan nyo na pinag-usapan natin sa andragogy about estudyante may personal space. You can get personal on those kind of positive things but not on the negative side. Yung tipong ayako sa estudyante na to, ibabagsak ko ito. That's not a good thing. Okay? So it is very important that we develop balance in our lives as teachers. Oherio, pansin si Teddy at saka si Mrs. Thompson. Okay. Sino sa dalawa ang may problema? Hindi, actually po parehas po sila. Yan, tama. Parehas sila may problema. So may problema yung bata at may problema yung estudyante. Okay. So in that case, kung may problema ang bata at may problema ang estudyante, what happened? And what should be done? Bale, ang nangyari katulad po sa kwento, nagtulungan po sila. Una, syempre, kumbaga, ang una pong although sa una na point out yung problema ng sa side ni Miss Thompson na untruth po yung pinapakita niya sa estudyante. Then, syempre, sa tulong ng weakness na pinakita o sa problema ni Teddy, na-encourage din yung parang parehas po silang nagkaroon ng effective. Nagkaroon ng effective si Miss Thompson dahil kumbaga parang nagkaroon siya ng willingness na tulungan ito si Teddy. At si Teddy naman nagkaroon din ng effective na parang nakita niya may naniwala sa kanya kaya kailangan niya mag-pursige. At gusto niya pang mag-pursige sa buhay. Okay, thank you so much. So it's a two-way process. One benefits from the other. And vice versa. Pareho sila.
So it's the same with our situations. When you go inside the classroom, hindi perfecto ang teacher. May mga problema yan. Hindi rin perfecto ang estudyante. When you look into the level of responsibility, syempre mas mataas ang level of responsibility ng ating teachers. Kasi sila yung mas knowledgeable, sila yung mas may alam inside the classroom. Pero, when there is some point of problem with the teacher, you should work hand in hand together to learn. No, both parties. Hindi porket si ma'am ay si ma'am or si sir ay si sir ay siya na lang ang tama. No, it should always be a working relationship between the two of you. Pero tayo, pag naging teacher tayo, let's be sensitive with the situation that our students do have. Let's see kung anong attitude meron sila. Let's see kung anong background meron sila. No, wag naman tayong dumating sa point na yung estudyante pa ang uunawa sa atin. Dapat tayong teacher ang uunawa sa kanila. So these are the importance of affective targets. Una, may malinaw na ugnayan ang affect at ang cognitive learning. Students are more proficient in problem solving if they enjoy what they do or in whatever activity they have. Mas na-enjoy, mas gusto nila at mas tumataas ang level ng competencies nila at ng scores nila kung na-enjoy nila ang ginagawa nila. Pag masyadong mataas ang level ng anxiety, let's say for example math, kahit hindi naman masyadong mahirap yung konseptong pag-aaralan, dahil takot ang bata, isinasarado na niya ang kanyang pinto on learning. So it distracts and it obstructs learning because of too much anxiety. There are greater motivation is necessary for maximum performance. That's what, minsan pa man din, hindi ko naman nila lahat. But most of the time, when a person is oriented in numbers, especially teachers, kung masyadong matalas yung part ng utak nila sa logic at sa pagbibilang, minsan, hindi ganun ka-develop yung art side, yung level kung saan o dun sa part ng utak kung saan dinidevelop yung tungkol sa mga the way you discipline the student, the way you give values to the student. Kaya minsan nananatiling takot ng estudyante sa math hanggang sa matapos ang semester. No, it's because of too much anxiety na minsan hindi nalilesen ni teacher. Kasi minsan si teacher na-enjoy pa niya, takot kayo sa math. Okay, tingnan natin kung hanggang saan yan. Yan. Minsan na-enjoy pa ni teacher yung ganung level na sige, konti lang yung pumapasa sa klase ko. Which is actually dapat on the contrary. No, dapat pag nakita natin na pagtakot ng mga bata sa math, paglabas dapat ng classroom, mahal na nila yung math. No? So though affective factors are known to teachers, yet maraming teacher ang hindi ni-utilize ang formal affective assessment. Ito yung reasons. Yung sinabi ko kanina, that's number 2. Yung number 1, kasi school routines are organized based on subject areas. Nakakulong tayo sa curriculum guide, nakakulong tayo sa syllabus, nakakulong tayo sa laman ng lesson plan. And most of the time, nakakalimutan natin na mag-alat ng enough time for effective learning. Then, assessment of affective targets is fraught with difficulties din. Sinasabi ko, mahirap siyang i-convert into numbers. Mahirap mong sabihin na mas honest itong isa kaysa dito sa isa. Then, positive affective traits and skills are essential for, of course, effective learning. Since yung katulad sinabi kanina kay Naparato na pag lumabas ka ng classroom, daladala mo yung attitude. So, pag merong positive affective traits and skills ng estudyante, nagiging involved and productive member siya ng society. No, di siya nagiging problema na ang taas-taas ng grade ng batang yan, napakatalino ng batang yan. Pero, nung nagkaroon ng isang bagsak, nagpakamatay, simply because hindi masyadong matibay yung pundasyon ng emotional development, ng moral development. Yung pagdating sa dulo, kaya pagdating sa dulo, mandaraya yung batang yan. Nung nagtatrabaho na, mandaraya pa rin siya, nangungupit ng kung ano. No? Simply because it is a compilation of the factors of the environment, of the teachers, of the family, of the system that we have, so on and so forth. Kaya napakalaki ng di ba? Iniatang na sa teacher yung pagkatuto ng estudyante, tapos iniatang pa rin kay teacher yung ugali ng estudyante.
Dahil totoo naman mas matagal ang ginugugol ng estudyante sa loob ng paaralan kaysa sa loob ng kanilang mga tahanan. Next, preparing for occupational and vocational satisfaction and productivity. Yan, kung na-develop ang affective learning natin sa bata, hanggang sa lumabas siya at magtrabaho, makikita mo na maayos, mahusay, honest, responsable. Kahit walang nakatingin na boss, nagtatrabaho ng tama. Then maximizing the motivation to learn in the present and in the future. It also prevents students from dropping out of school. Yan. Yung tipong gusto nang mag-drop ng bata. Gusto na niyang magtrabaho na lang at umalis na sa paaralan dahil may mga factors ang kinoconsider. Pero because of the teacher, because of the affective traits, because gusto niya yung subject, because nagkaroon ng malaking influence yung teacher sa kanyang buhay, na napipigilan natin sila mag-trabaho. No. So, affective traits and learning targets. Affective refers to a variety of traits and dispositions that are different from knowledge, reasoning, and skills. Technically, this term means the emotions or the feelings that one has towards someone or something. Okay, so tapos na tayo kay attitudes. Let's go to interest. Interest. Kasido, ano ang interest? Kasido. Hello po. Ano yung interest? Sir, yung interest po kung yung ano siya sa subject, kung yung gusto po ba. So, interesado. Example? Example. Parang hilig, tama? Opo, hilig po. Anong hilig mo? Hilig po magluto, sir. Magluto? Okay. Sure ka dyan, ha? Next. Values. Values. Merle? Yes, sir. Values. Ano po yun, sir? Ano yung values? Values ko po o teacher po? Hindi, itong values yung nasa screen. Ano ang values? Affective traits ang pinag-usapan natin. Babasahin ko po, sir. Okay lang din. Importance, worth, or usefulness of modes or conduct and end state of existence. Values po. Ito po yung yung estudyante po sa loob ng classroom. Yung po, kumbaga parang bilang teacher po, wag mo pong i-judge yung student na kapag hindi po niya ugaling sumagot ganyan or hindi po niya ugaling maki-operate kasi po. Sorry na. Hindi pa yun po. Kasi po maari pong yung estudyanteng yun, hindi po siya magaling sa ganun, pero magaling naman po siya yung pagdating na po sa mismong mismong exam po, ganyan. Okay, thank you. Ang pinag-usapan nating affective traits ay hindi lang sa loob ng classroom, it transcends hanggang sa lumaki ka na, matanda ka na, hanggang sa bago ka mamatay o mula pagkabata. The values is something that we put importance into. Ang values ay naka-incorporate sa ating prinsipyo sa buhay. Yung tipong kahit na anong mangyari, I will be honest because this is one of the value that I actually put into my heart at hindi ko siya babali. That's values. Ito yung uri ng pag-uugali na iniingatan natin. No? Na kahit anong mangyari, nasa akin ito. At ang ating mga desisyon ay naka-anchor sa values that we have. No? It is the worth and the usefulness of modes or conduct and end states of existence. Tingnan nyo, pag sinabing end states, tapos na. So kahit anong mangyari, tapos na. Ako ay honest. Kung honest ang iyong binavalue. So these are values, especially family. Halimbawa, family relationship is what you value so much. So, sa dulo ng lahat ng bagay na kahit na anong mangyari, kahit na magalit si nanay, si tatay, because you value family relationship, you go back to them and you say, sorry, kahit po hindi naman ako may kasalanan, so on and so forth, because you value it. That's something that is very important. No? At ang bawat bata may mga values na iniingatan. No? Halimbawa ay ang values mo is about honesty,
Kahit na hindi mo alam ang sagot, kahit bumagsak ka, it's okay, basta I will be honest. That's values. O kaya halimbawa may pila ng mahabang-mahaba sa enrollment, may friend ka na malapit na sa bayaran, pero because you value integrity, you go to the last part of the line and it's okay, kahit abutin ako ng 8 oras pumila dito, okay lang sa akin dahil ayoko ng nandadaya, ayoko ng nanduloko. So those were values. And it's very important. Para sa akin, sa lahat ng mga traits na meron, values is one of that thing na umuupo dun sa mataas na bahagi. No. Next, opinion. Ballestero. Yan po yung yung kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun po yung yung tama, yun yung parang pinaniniwalaan mo. Mas paniniwalaan po. Halimbawa po sir ay naniniwala ka na yung bagay na gano'n ay masama, hindi mo po yun parang hindi gagawin. Example. Opinion. Halimbawa, opinion sa opinion po sa politics po, mga ganun. Okay. O si Bawa ikaw ay pro Duterte, parang ganun, na siya yung pininiwalaan mo. Siya yung nakakabuti sa bayan. Okay. Somehow salamat. Yung opinion po yun. Somehow opinion is your position or takeaway. Kung halimbawa, okay ba na mag-CR ang bading sa CR ng babae? What's your opinion? Yan. It puts you into some position. San nga ba ako? Wait lang. Para sa akin, ganito. That's opinion. Next. Preferences. Reveliame, preferences? Sir. Para pong kagustuhan mo. Okay. Example. For example, sir, yun yung magpapasaya sa'yo, so yun yung pipiliin mo. Saka okay. Yun para makakomplete sa'yo as a person. It's somehow, thank you so much. It is somehow related to choosing something, out of the other. Halimbawa ay, kanan ba o kaliwa? That's preference. Anong mas prefer mo? Kulay pula o kulay blue? Pag bibili ka ng damit, anong mas prefer mo? Yung tight jeans ba o yung loose jeans? That's preference. Pag-order ka sa McDo, anong preference mo? That's preference. Somehow related to your choice. No. Minsan, it could be selection from one object to the other. Pero minsan, it could be a life-changing decision. Sino ba ang mas prefer mo? Yung babaeng ito o yung babaeng ito? Okay? So, next, let's go to motivation. Satyembre. Yes po. Nandyan yes po, sir. Okay. Satyembre. Motivation. Ay, sir, ito po yung yung parang, sabi nga ho, desire mo, yung kagustuhan mo na parang mapasama dun sa mga dapat na gawin or yung involvement na halimbawa po sa sa community, gusto mong ma-involve sa community na tumulong sa halimbawa pagtatanim para magkaroon po ng mga madaming puno na pwedeng magsilbing lilom sa kainit na panahon. Yun po, parang ma-motivate ka sa ganun. Okay. Motivation. Salamat. Parang ito yung fuel o yung gato o yung gasolina para magpatuloy ka. Pag naubusan ka ng gatong, hindi ka makapagluluto. Pag naubusan ka ng motivation, tinatamad kang sumali, tinatamad kang gumalaw. Pag na-discourage ka na, ako na, hindi na ako dyan. The motivation is very important. No? It is something that we stand into for us to be involved. No? So, next, academic self-concept. Babalikan ko yung dalawa pa lang ang R para pantay-pantay kayong tigagatlo. Ballestero. Academic self-concept. Daddy Raleigh. Apo, sir. Tatay po.
academic self-concept. Siya po sir yung yung parang nakipagkompetensya sa sa mga sa academic, sa mga subjects. Para kumbaga para Naintindihan, hindi? hindi po sir. Okay, good. Thank you so much. Pag sinabi natin academic self-concept, ito yung pagtingin ng estudyante sa kung saang level siya naroon sa school. Ikaw bilang estudyante, alam mo kung nasaan kang level. Alam mo na magaling ka sa ganito at mahina ka sa ganito. That's academic self-concept. Alam mo na kaya kong ipasa ito kasi alam ko na sa loob ng klase at sa ganitong subject, hanggang dito yung performance ko. Alam mo kung katamtaman ka lang, alam mo kung magaling na magaling ka sa isang subject. That's academic self-concept. It's the way you see yourself and the level of your competence inside the school and inside learning. No? Alam mo na, kahit hindi na ako mag-review dyan, okay lang kasi alam ko naman na kung ano ang mga pasikot-sikot sa subject na yan. Kaysa doon sa, alam ko mahina ako dito, kailangan kong pagpursigihan at mag-review ng mainam. That's academic self-concept. Next, self-esteem. Rebellion. Sir, ito po ay yung parang yung nagiging tawag dito. Parang hirap ipaliwanag. Parang yung halimbawa sir, pag na-develop mo yung self-esteem mo, mas magiging parang magiging hindi ka mahihiya, parang ganun, sir. Okay. Ikaw, sa palagay mo, anong level ng self-esteem mo? Sir, parang lang. Parang depende po sa sitwasyon. Okay. Kapag ang bata, mababa ang self-esteem, anong behavior meron siya? Mahihiyain, sir. Parang, meron naman siya, halimbawa, pag sa school, meron siyang idea pero hindi niya masabi kasi nga mababa yung self-esteem niya. Mababa yung self-esteem. Parang, ibang way para masabi niya kasi baka mali yung answer niya. Nagdududa. Okay. Kaya, mahalaga na alam din natin ang level ng self-esteem ng estudyante natin. We expose them to experiences. Pag mataas naman ang self-esteem, ano naman, behavior? Sobrang taas. Wala na. Pag mataas ang self-esteem, meron pa po ba? Oo, ikaw, patay. Tapos pag mataas ang self-esteem, sobrang taas naman. Ano namang meron? Meron po po, sir. Pag sa klase po, parang lahat po siya yung parang, alam niya po lahat po siya yung sumasagot. Pero hindi naman po yun. Meron din naman pong ibang way para... Parang hotdog, ano? Opo, na ine-express niya yung level ng self-esteem niya pag mataas. Pag masyado mataas self-esteem, ay parang bida-bida. Yan. O kaya naman ay mayabang. So, we need just enough amount of those things. Hindi kailangan madami. Okay, next. Ako na lang muna. Locus of control. Ang locus of control is the self-perception of whether success and failure is controlled by the student or by external influences. Ito yung confidence level o yung level kung saan alam ng estudyante sa kanyang sarili kung kaya niya, kung meron siyang control ng kanyang learning. Let's say, for example, yung katulad kanina nung sinasabi ko sa academic self-concept. Yung alam ko, I have the control over my grades on this subject kasi alam ko that I excel in this subject. Pag ang bata walang locus of control, hindi siya aware at hindi niya alam kung ano magiging grades niya base sa kanyang performance. So locus of control is the way you perceive yourself at alam mo kung ay papasa ako dito, ay babagsak ako dito. And minsan, aware ka on the locus of your control at alam mo na ipapasa mo ang subject. Pero bumagsak ka.
Diyan dumadating yung pagkakataon na nagrereklamo ang estudyante because I know my locus of control. Alam ko po kung hanggang saan ang kaya kong gawin. Alam ko po ang mga scores ko. Bakit po ang lumabas na scores ay bagsak? Kung walang locus of control ang estudyante, ay di, sige, okay lang. Bayain na, hindi na ako magre-reklamo. Something like that. You do have the control over whether you are going to be successful or fail, or you are going to be successful or you are going to fail in a certain situation. Hindi lang sa loob ng klase ha. Pwede rin ito sa ibang mga sitwasyon. Halimbawa, alam ko na kaya kong pasagutin si ganyan. That's locus of control. Kaysa dun sa, hindi ko alam. Tagal-tagal na nga, hindi ko nga alam kung positive o negative pa. That's locus of control. Next, emotional development. It is somehow very broad. It is the growth, the change, and awareness of emotions and ability to regulate emotional expression na kahit galit na galit ka, you can control of yourself. Kahit na inis ka, kahit na selos ka, you can control of yourself. That's emotional development. Hindi ka magbe-breakdown, hindi ka, but do not get me wrong na parang masama bang mag-breakdown. Magandang, there are some points that we need to experience breakdown, we need to cry, we need to be alone, but not to the point that you've become too much depressed and you're going to kill yourselves or you're going to isolate yourselves from others at hindi ka nakakain, hindi ka na natutulog, nasa loob ka lang ng kwarto. That's emotional development. It should be properly handled. Maganda na umiiyak tayo minsan, tumatawa minsan, naiinis minsan, nagagalit, so on and so forth, and all those kinds of emotion. But make sure that they are somehow not affecting our mental health. Kapag nakakarinig ka na ng mga nagsasalita sa iyong tenga, makipag-usap ka na sa iyong mga mas pinagkakatiwalaang mga tao. Let's say, for example, yung magulang mo, o yung teacher mo, o yung ka-close mo na kaibigan, kasi baka kailangan mo na ng check-up kapag may naririnig ka ng mga sali-salita sa paligid. No? Next, social relationship is very important. May mga bata na hindi marunong makipagkapwa-tao. May mga bata na hindi marunong makipag-usap sa ibang tao. Hindi natin malalahat kasi mayroong mga bata talaga na isinilang na ganyan ang kanilang nature. Pero as much as possible inside the classroom, we should expose them to opportunities na ma-expose at makipag-usap sa ibang tao. Simply because we need those skills in the 21st century. Next, altruism. Ito yung kagustuhan or the willingness na tumulong sa ibang tao. Iba yung level ng gusto kong tumulong pero hindi ka tumutulong kaysa sa gusto kong tumulong at tinulungan ko talaga siya. That's altruism. Pwedeng sa kaklase, gusto ko siyang tulungan. It could be positive, it could be negative. Tutulungan ko siyang pumasa sa subject, pakokopyahin ko siya. That's negative. Tutulungan ko siyang pumasa sa subject, tuturuan ko siya, i-tutor ko siya. That's positive. No? It's altruism. Then, we have the moral development. Kung yung isa emotional, ito moral. Ito yung attainment ng ethical principles na kahit saan mo ilagay ang batang ito, kahit hindi ko nakikita, kahit yan ay magtrabaho na, hindi yan man loloko. That's moral development. No? You have within yourself the ethical principles that guides your decision making and your behavior as well in the society. No? Kahit na maging presidente ka ng Pilipinas, no? Pag meron kang moral development, kahit na may nag-offer sa'yo ng milyon-milyon, hindi mo siya tatanggapin, hindi mo siya i-consider. That's moral development. The problem with our moral development, kung walang ganyan na develop ang ating mga estudyante, lalaki yan, paglaki niyan, gagraduate din niya ng college, yung iba nagiging police, diba? Kaya may mga nangungotong, simply because there is something wrong with the moral development. Baka may problema sa pinagdaanan ng bata hanggang sa kasalukuyan. O baka may problema sa sistema na pinasukan niya. No. Most of the time din, may problema din tayo sa moral development sa ating mga teachers. Just say, for example, hindi sila honest sa pagbibigay ng grades. Hindi sila honest sa pagre-record ng absences ng estudyante. Especially in the Department of Education, kung saan ang batang hindi pumapasok ay pumapasa. No, hindi natin nila lahat, but there are some instances na even the principal themselves ay nangungurakot sa pera ng canteen, nangungurakot sa pera ng school. And those were part of the moral development that we should have for our students.
Next is the classroom development. Ito yung nature of feeling tones and the interpersonal relationship sa loob ng ating klase. May klase tayong masayahin, may klase tayong malungkutin, may klase tayong boring, may klaseng hindi pumapasok lahat, o may klaseng laging present lahat. Yan. We have to develop positive classroom development inside our classes. Next, let's talk about attitude targets. So Macmillan defines attitudes as internal states that influence what students are likely to do. It does not refer to behavior, what the student knows, right or wrong in a moral or ethical sense, or characteristics such as race, age, or socioeconomic status. Walang kinalaman na dahil siya ay Pinoy, ay mas mabuti siya, o dahil siya ay Kano, ay hindi siya mas mabuti. It doesn't follows that kind of pattern. Hindi rin porket mayaman siya o kaya mahirap sila, na pag mayaman, masasama ang ugali. Pag mahirap, nako, mga patay gutom. Hindi ganon. It does not entails attitude. Depende pa rin yan sa tao. No, in a learning institution, attitude is contingent on the subject's attitude towards the subject, or the teachers, your attitude toward the teachers. Magkakaiba tayo ng attitude towards our teachers, depende sa teacher natin. May teacher na pwede mong kausapin, kahit nasa office lang siya, iba ang attitude natin sa kanya. May teacher na hindi mo malapitan at hindi mo matanong. No. May teacher na pwede mong i-chat at may teacher na hindi mo pwedeng i-chat. May teacher na pwedeng puntahan sa bahay at may teacher na hindi pwedeng puntahan sa bahay. So, our attitude differs depending on the teachers and depending on the subject. Kapag ganito ang subject, ay nako. Pag ganito ang subject, iba rin ang attitude mo. It's the same with the students. Ibang attitude mo kapag friend mo student at kapag hindi, it's the same with homework and other objects or persons. So, most often, one can identify the positive or negative attitudes that a person intends to foster or at least keep track of, because these attitudes are related to current and future behavior. Yan. Kung anong attitude meron ng ating estudyante, kung sura siya sa subject, kung inis siya sa subject, kung hindi niya gusto ang kurso, asahan mo, paano yan makakatapos? Paano yan magpe-perform? May mga bata na alam mong pang 3 lang. Lahat ng subject lahat, 3 to 7.5, 3 to 7.5, 4, 5, pabalik-balik lang doon. No. Simply, somehow, pwedeng may problema sa comprehension, pwedeng may problema sa cognition, pwedeng may problema sa psychomotor, pero let's check on the fuel that keeps the student going. Is the student motivated? How about the attitude of the student towards the subject? And the likes. Okay. So, tapusin lang natin attitude targets. So, let's say for example, one of our target, dapat makadevelop tayo ng positive attitude towards learning amongst our students. Yung tipong, gusto ko sa lahat ng subject, math, science, English, and other subjects, dapat ma-develop natin yung positibong attitude ng bata tungkol dyan. Sa assignment, sa classroom rules, at sa teachers. Sa assignments minsan, negative ang attitude dyan ng estudyante. At kahit naman kayo, kahit naman ako na nag-PhD na, pag nagbigay ng assignment, pag sinabi ng teacher, okay lang ba? Okay lang po, wala naman pong problema. Pero pag kayo ng mga estudyante na nag-uusap, pakadami ng pinagawa, kakasura naman, no? Para naman ganyan. Yan. So, it's important that we have our students develop positive attitude towards assignment. And dapat ma-develop din natin sa kanila ang negative attitude towards cheating, drug use, bullying, cutting classes, and dropping out. So attitudes consist of 3 components or contributing factors. First, ito na yung detail niya. Yan. Pag si teacher describes the student, halimbawa, gusto mo si math or you enjoy art o gusto mo yung subject, ang tawag doon ay affective component. Kasi gusto ng bata. Madaling magturo ng subject na gusto ng bata. Mahirap magturo ng subject na hindi gusto ng bata. That's affective component. Next is the cognitive component. It is an evaluative belief such as thinking something as valuable, useful, worthless, etc. Halimbawa, ayaw ko ng math. That's the affective component. So, hindi ako motivated mag-math kasi ayaw ko sa kanya. But because of the cognitive component, yung tipong ayaw ko sa math, pero kailangan ko siyang matutunan. Pag ayaw ng bata sa subject, wala kang affective component. Kailangan mong palakasin yung cognitive component at ipaunawa sa kanila na importante ito.
So kahit ayaw niya, mag-aaral siya because nakikita niya na yung subject ay valuable, useful, and so on and so forth. So in school, students can think history is useless and science is valuable. Yun, that's cognitive component. Alam ng bata kung sinong, mas importante ito kasi major to. Hindi to masyado importante kasi ganito lang. No. The last part is the behavioral component, is the responding in a positive way. So yung tipong, pag pinagsama mo yung affective at yung cognitive component, dapat yung behavioral component is positive. Ito yung paano na nagre-respond ang bata pag pinagsama yung affective at yung cognitive. Pag gusto ng bata, di walang problema, kahit hindi mo masyadong paigtingin ang cognitive component, ang behavioral component niyan, magpe-perform yan. Pero kung mahina ang affective component, i-empower mo si cognitive component kasi sabihin importante ito, ipaunawa na importante ito, then sa behavioral component, magpe-perform pa rin siya positively. Last slide. So a strong and stable attitude is manifested when all three components are consistent, which means kung si student gusto niya ng science, the student thinks it is valuable and reads science-related materials at home, yun yung pinakamagandang meron ng bata. Affective component, gusto niya. Cognitive component, importante. Behavioral component, ginagawa niya. So, mataas ang learning na makukuha mo sa bata. On the other hand, kung si Juana may not like English very much but thinks that English is important, so you're empowering cognitive component. And effectively, attitude is negative, but cognitively, it would translate to a positive attitude. Okay, I think it's about time. I hope you learned so many things today. Thank you so much. And I'll be seeing you next later. Hindi ko kayo i-meet sa research. Same pa rin po tayo. Pakitapos po ng mga dapat tapusin at isubmit po ng tama sa oras. Thank you very much. PM na lang po kapag may problema. God bless you. Salamat po. Bye po. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po, sir.